May chance pa po ba na makabalik kayo sa Kongreso? Yun po yung tanong. May chance pa, pero depende yun. Kasi sa 2028, wala mang disqualification from future candidacy sa akin. So, pwede pa akong tumakbo anytime. Hindi lang ako tumakbo ngayong special election. So, there's plenty of chances. Ibig sabihin po yung suspended... Ay, isang tanong. Pala. Ibig sabihin po, yung suspension nyo po talagang, wala na po talagang yung hanggang 2028. Kumbaga, Yes, yung expulsion for the whole term siya. talagang whole na siya. Yes, whole term. Pero pwede pa naman sa 2028 na tumakbo ulit ako. Pero makakatakbo po pwede. Yes. Sige po, thank you. Thank you. Bye. Good morning everyone, especially to our moderators and panelists. Kong, dun po tayo sa camera. Okay. Thank you. Kong, wag sa akin. Kong, after your expulsion from the Congress, you joined PDP Laban. Before. Before. Pero what influenced you the most sa pagsali or pag-join ng PDP, aside nga sa nakita mong merong good government, may good governance, ano pa yung ibang nakita mo ko? It's not just that they are good, but they're also against evil. At yun yung pinaka-importante. That's part of being good. It's not fighting for what is right, but it's also fighting against what is wrong. At sila lang talagang kumakalaban sa crocodile farm, sa mga buhaya dun sa Kongreso, sa mga issues laban kay Martin Romualdez. They're the ones who are calling for the investigations, calling for a better government than the one that we currently have. At yun yung pinaka-importante para sa akin. Sila lang yung partido na kayang lumaban sa corruption ngayon. So after your expulsion, Kong, anong reaction ng PDP about it? I believe they also were against it. I mean, sobrang dami ng mga against the expulsion. Everyone except from Congress. So yes, ano ba yung naging stance ng PDP after my expulsion? Oo, nag-issue tayo ng ng statement to support him. Kaya nga, sabi ko sa iyo kanina, di ba, we wanted him to run again. Pero, syempre, it's a family decision, ano? So, para sa akin, naging wise din naman yung decision niya kasi yun nga, may possibility na dayain, magpapatakbo sila ng somebody who could, di ba? Pangalawa, pagdating niya, makakabalik siya. Baka mamamaya, iitik committee na naman siya, di ba? Yung may expulsion ulit. So, pero yun yung kasi as far as PDP is concerned, we were willing always to support whatever his decision, And para sa amin, it's not a loss that he was expelled from the Senate, from the House of Representatives, because it only shows that there is someone who is willing to sacrifice his political career just so he could fight whatever was against the Filipino people's interest. Kong, last from my end. Since you've mentioned earlier na you don't have plans to run again for the Congress, but are you considering yung mga sinasabi sa'yo ng mga nasa paligid mo to run for a higher position on 2028? Well, that will depend on the political situation that we have in 2028. Firstly, kung posibleng matuloy yung no election scenario, which would be horrible, dun tayo magkakagulo talaga since the people definitely want an elections in 2028. Our constitution is fundamentally a democracy, and stopping elections again is against that said democracy. So in that scenario, hindi ko pa masasabi. On the scenario naman na matutuloy ang elections, that will depend on what would be the current political climate by that time. Since ngayon sobrang unstable na is with the current economy, with the current issues that we're facing. Depende kung ano yung pinaka magandang magiging available na positions doon, kung ano yung tatakbuhin ko at kung sakaling tatakbo ako or hindi. Thank you so much, Kong. Okay, thank you. Nalala ito kong kasi nakita ko sa iyong mga Facebook posting, may kinakarga kang mga ladies. So, kamusta po ang love life ni Congressman? Wow! Light question lang. Well, to everyone watching, Kiko Barzaga is still single and ready to mingle. Alam nyo,
yung mga picture niyang ganun, pang-aasar lang yun sa mga itik committee kasi isa yun sa mga grounds nila kong, di ba? Na ginamit against him. Alam natin yung mga friends and enjoy lang. Nanghihinayang kasi ang people of the Philippines nagustuhan yung ginagawa mo at nakikita naman na may katotohanan ang pagbirada mo sa kanila. Do you have remedy? Gumamit ba kayo ng batas or nag-file kayo para ipakita na yung ginawa lang pag-expel ay hindi karapat-dapat? Yes, actually posible din yun eh. There's also the Supreme Court, pero matagal na, posibleng umabot ng mga ilang buwan o ilang taon yun for the decision there. And through the separation of powers, we have under the presidential system, meron tayong independence between the judiciary and the legislative. Yes. Kaya ayaw na lang masyadong makialam sa mga nagiging personal issues ng Congress. Kasi pag nasa Congress na, for example, yung sa House Committee on Ethics, hindi na there are grounds on possible overreach of their powers there, na yung pag-expel dahil lang doon ay mali. But at the same time, we also have to respect the separation of powers that puts the legislative and the judiciary to be able to moderate and to be able to discipline their own. Yes, So, kasi katulad nun ko, ang nagtiwala sa inyo, binoto kayo, kaya nasa position kayo. Diba, isang masakit sa kanila na Yes. basta ka na na-expelled, wala naman kayong mali. Mhm. Yun lang po Pero ganun talaga ang sitwasyon natin eh. Puro bendalo na tayo. If we were acting under the desires of public sentiment, edi dati pang nakulong si Romualdez, but we are already in a situation na kung ano-ano lang ginagawa ng Philippine government ngayon, and those might not be to the best interest of the Filipino people. There are plenty of issues right now that we are facing na hindi naman gusto ng mga tao ngayon, pero yun pa rin yung inuuna nila. So, masakit yun sa mga bumoto sa akin, pero ang dami ng ginawa ng Philippine government na nakakasakit talaga sa Pilipino. Talaga nakaka-proud. Alam mo, dapat wag kayong sumama ang loob dahil nawala sa posisyon yung binoto nyo, pinaghirapan yung paupuin. Dahil bago maluklok yan, talagang nangampanya lahat ng sumuporta kay Kong Kiko. But you must be proud kasi yung pagkakawala niya sa pwesto means a lot sa Pilipino. Kasi hindi sapat na batayan na itahi mo ang puwet mo sa upuan para sa pwesto ka forever. Bagkus pinili niyang manindigan sa totoong laban talaga ng mga Pilipino. Kapag kunwari sinacrifice yung sarili niya, sige laban tayo dahil ito totoo. O sige, matatanggal ka, madedestroy ka pag di ka sumunod. O siya susunod sa mali. Ito ay isang eye-opener sa lahat ha. Dalawa lang ang tanong kapag ikaw ay naglingkod. Dalawa lang ang pagpipilian. Ang tanong, oo o hindi. Ang pagpipilian sa tama o sa mali. Ngayon, kung ikaw naman ay matitigok, dalawa din lang ang pipiliin mo. Sa langit ba o sa impyerno? So kayo na po ang maghusga. Dito po, sa ating partido, dalawa lang ang pili. Prinsipyo o maleta. So, laging dalawa. It's a matter of choice para magkaroon tayo ng buhay na maganda para sa lahat ng Pilipino at bansang tagumpay sa lahat ng bagay at laban. Moving forward, balikan natin. Positive note naman, actually, mas malaki na yung kita ko ngayon kasi lagi akong suspended naman dun sa Congress. Wala akong sahod. So at least ngayon, I am back to a steady income. Wow, congrats ko. So may personal benefit din yun sa akin. Tsaka malinis na income, di ba? At saka Galing sa kanila. alam mo ang pangit ng ganun, ano? Huwag niya tularan yan. Makakalagpas din tayo. Mabibigyan din ng hustisya yan. Kung walang nagsakripisyong Kiko Miao Barsaga, papaano natin malalaman ang tunay na kalagayan nating mga Pilipino sa mga taong inasahan at niluklok natin para maging boses natin pagdating sa batas. Di ba? So, At least yung sa akin expulsion lang, hindi firing squad. oh,
actually, and that's the reason why we need to stand firm and support all yung mga kababayan natin na naninindigan sa tama. Kasi yung iba, sabi nila, nako, mga ano yan, DDS, may mga saltik yan. O tingnan mo, si Kaunyaw, nasa PDP talaga nagsama-sama. Nagsama-sama na yung may saltik sa utak. Kung ang pagkakaroon ng saltik sa utak ay isang paninindigan para sa bayan, paglilingkod ng may tapang at malasakit at tapat at buong katapatan, lahat tayo may saltik. And I'm proud na magkaroon ng saltik. May kanta yung Kapeni. Sinong